Magandang araw po mga kabarangay. Welcome to this week's Kapitan's Report. So, kamusta po tayo mga kabarangay? I hope everyone is doing well. Medyo makulimlim ang panahon nitong mga nakaraang araw. Pero sana lahat po tayo ay mabuti naman po ang kalagayan. Alam ko yung mga ibang kababayan natin sa ibang panig ng ating bansa ay medyo binisita rin ng bagyo. Pero at least hindi ganun kalaki ang salanta na dulot nitong dumating na bagyo sa ating bansa. So, kamusta naman po ang ating barangay? Ano ba mga kaganapan sa ating barangay nitong nakaraang linggo? So, unang-una po, syempre, we're very happy to share na tampok na naman ang ating mga DRRM efforts dito po sa Barangay San Antonio. Unang-una po dyan, ang ating participation sa validation ng ating Pasig City Local Government sa Seal of Good Local Governance for the year 2024. So, ang ating Pasig City Government ay vinalidate sa kanilang entry sa SGLG at kinailangan po ng ating Pasig City Government na mag-highlight ng ilang barangay para sa pagdating sa aspeto ng disaster management. And we're very flattered and honored na napili po ng ating lungsod ang ating barangay upang i-showcase nila sa larangan ng disaster preparedness and disaster management. Siyempre, naganap ang validation sa City Hall mismo. Akala ko nga, papasyalan tayo dito sa ating tanggapan, kung saan naghanda rin naman po tayo. So, kinailangan po natin pumunta sa city government natin, sa City Hall. At syempre, kasama natin si Kagawad Melvin Villaruz, ang ating kagawad on DRRM, at gayon din si Architect June Sistoso. So, maganda naman po ang naging talakayan sa naganap na validation at naipakita ho natin ang ating mga ginagawang mga efforts dito po sa ating barangay pagdating sa disaster preparedness and disaster management. So again, we're very happy na napili po tayo. Of course, pagkakataon ito para ipakita rin natin ang ating buong suporta para sa ating pamahalaang lungsod. So sana makapasa. Sana makapasa ang Pasig City sa national validation ng Seal of Good Local Governance. So again, ako'y nagpapasalamat sa mga validators ng SGLG na nagmula pa sa DILG Albay sa Region 5. Siyempre sa ating Pasig LGU, maraming salamat. And of course, ang pagpapasalamat ko rin sa ating BDRRM team dito sa Barangay San Antonio at talagang naipakita po natin ang ating capabilities pagdating sa disaster management. Siyempre, kasama na rin sa ating DRRM efforts ang ating partisipasyon sa iba't ibang mga trainings and seminars. And most recently, ay may isinagawang training on Incident Command System or ICS. Of course, hosted by our Pasig City Local Government na ginanap dito po sa Linden Suites, dito po sa ating barangay. So it was a 3-day training and seminar na kung saan ang pangunahing paksa ay ang Incident Command System. Sa mga nagtatanong, ano ba ang ICS o Incident Command System? So ito po yung sistema na tuwing meron tayong responde na gagawin. So halimbawa, meron naging kalamidad o naging sakuna tulad ng sunog. Hindi lang naman yan basta sugod lang nung sugod doon. Meron pa rin, may management system na ginagawa para maging maayos ang pagresponde ng mga responders, yung pagdating ng tulong sa iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan. So lahat po ito ay napapaloob sa Incident Command System. So again, ako'y nagpapasalamat sa ating mga participants mula sa ating DRRM team na kung saan nakita naman natin ang kanilang enthusiasm matuto pagdating sa mga isinagawang workshops and mga lectures na kanilang na-experience. So syempre, ako rin po ay nagpapasalamat sa ating mga resource speakers and of course to our Pasig City DRRM for having this very relevant na training para sa ating mga barangay employees. And of course, ang aking pagpapasalamat rin to Kagawad Melvin Villaruz na siyang nag-guide din sa ating DRRM team pagdating sa ating mga disaster management effort.
And of course, ang aking pagbati din po ng congratulations no, sa ating sangguniang kabataan led by SK Chairman Justin Garde no, na sa kanilang very successful na BSA Sports League. So kamakailan po, no, formal na pong nagtapos ang ating liga dito po sa ating barangay and naging very exciting po ang ating mga championship games. No? And actually, yung buong season nitong ating liga no ay naging very entertaining din po. Hindi lamang sa mga participants kundi pati sa mga audience as well. So syempre ang ating barangay council ay present din po no sa mga awarding ceremonies na ginawa no na of course handa ng ating SK. So again ang aking pagbati no ng congratulations sa mga nanalo. No, yung mga nag-champion. Ako, nagpapasalamat din ako and bumabati din syempre doon sa mga nag-participate. Kahit na sabihin natin hindi naman talaga pangmalakasan yung iba. Pero nakita naman natin ang kanilang best efforts no, para ating ma-enjoy ang ating sports league dito sa ating barangay. So again, congratulations sa ating sangguniang kabataan to SK Chairman Justin Garde at sa kanyang mga SK Kagawads. No? Congratulations sa inyong SK Treasurer and SK Secretary na talagang napakasipag din po sa ating pagsasagawa ng ating BSA Sports League. So magkita-kita po tayo sa susunod na taon no? Para sa ating liga dito po sa ating barangay. At syempre, ang ating barangay, no? Barangay San Antonio, ay walang patid rin po ang ating involvement pagdating po sa larangan ng edukasyon. So, unang-una po dyan, no? Ang ating in full swing po muli, ang ating Project Care. So, ang Project Care is our program na Children's Access to Responsive Evaluation na ating inilunsad noong nakaraang taon. At ang ating pangunahing objektibo no, ng programa pong ito ay makita ang mga developmental challenges, mga red flags no, ng ating mga mag-aaral sa ating Child Development Center. At isa sa aspeto ng ating Project Care ang pagkakaroon ng regular physical activities no, sa ating Child Development Center. So every Friday, no, sinimulan na po natin ulit ang ating Physical Fitness Day. No, of course, in collaboration with Special Olympics Pilipinas na kung saan no, ang ating nagkakaroon ng mga games, no, may ilang mga challenges, no, may mga obstacles na pinagagawa sa ating mga mag-aaral sa ating CDC. At hindi lamang laro po ito, no, nagiging avenue po ito para makita ng ating collaborators no, yung mga developmental challenges ng mga bata, no, nakakasunod ba sa instructions, meron bang mga konting makikita na kinakailangan bigyan ng karagdagang pansin, no? Lalong-lalo na sa pag-aaral at attention no, ng mga bata. So again, ako'y natutuwa na after 1 year ay nasustain natin ito pong programang ito para sa mga kabataan ng Barangay San Antonio. So again, ang aking pagpapasalamat sa ating collaborators from Special Olympics Pilipinas, to their volunteers, of course to Coach K, maraming salamat. Sa ating mga CDC teachers and staff, no? Of course led by Kagawad Pauline Blando, maraming salamat. At syempre sa mga parents po, no? Nakita natin ang full support no? Sa ating ginagawang mga programa no? Para sa ating mga mag-aaral mula sa Child Development Center. At kamakailan ay binisita rin po tayo ng mga bagong halal no, na officers ng SPTA ng Orambo Elementary School. Of course, led by their new president, no, ating kabarangay na si Jenny Villanueva. At tayo po ay tinalakay po natin ang iba't ibang mga programa, mga collaborations na pwede po nating gawin no, together with the SPTA of Orambo Elementary School. Sa katunayan, no, kinakasan na no, yung isang major event na parating which is yung kanilang pagdiriwang ng Teachers Day. So asahan niyo po no, na tutulong po tayo sa inyong mga activities, no, mga endeavors po nyo sa ating Orambo Elementary
School. So nakakatuwa rin po no, na alam naman po natin na marami rin po tayong mga kabarangay. No? Maraming mga batang San Antonio na nag-aaral po sa paaralang ito at na masasabi po natin na maganda ang nagiging antas ng edukasyon no, na ipapakita o na naibibigay ng Orambo Elementary School para sa mga batang San Antonio. So again, sa ating SPTA ng OES, no, you have our full support. And again, we do look forward to our future collaborations. And of course, no, ang aking pagpapasalamat din po sa aking alma mater, no, the only university in Barangay San Antonio, University of Asia and the Pacific, sa inyong naging imbitasyon po sa inyong lingkod upang maging guest speaker, no, para magkaroon ng talakayan, no, pagdating sa leadership and citizenship. So bahagi po ito ng NSTP program ng University of Asia and the Pacific. And nagkaroon po tayong pagkakataon, no, upang mag-share ng ilang mga tips, no, pagdating sa leadership and citizenship. No? Actually, based ito sa ating experience, no, bilang isang public servant. So again, no, nakakatuwa na very interested naman po, no, ang ating mga freshman students, no, pagdating sa leadership, lalo na base doon sa mga naging Q&A, no, naging masaya ang ating Q&A sa mga mag-aaral ng UANP. And syempre, no, bukod po diyan, meron din tayong mga ibang collaborations, no, na ginagawa, no, kasama ang mga BSIT students and teachers, no, na kung saan pinag-usapan po namin, tinalakay po namin kung paano makakatulong ang mga BSIT students pagdating sa ating governance dito sa Barangay San Antonio, particular po sa aspeto po ng information technology. So again, maraming salamat sa aking alma mater, no? And again, we do look forward, no, to many more collaborations in the coming years. And of course, mga kabarangay, important announcements, no? Unang-una po, no, ang ating mga kaibigan mula sa Meralco Foundation, no, ay nag-o-offer muli ng scholarship para po sa ating mga kabarangay. No? Marami na po tayong naging produkto, no, ng scholarship program and collaboration po natin with Meralco Foundation. No? Dati, mga IT-related, no? IT-related ang naging mga scholars po natin. Pero this time, related naman po sa semiconductor manufacturing, no? Ang kanilang scholarship program na inihahandog para sa ating mga kabarangay, no? Mapa out-of-school youth, kahit graduate na kayo, gusto nyo lang talaga ng karagdagang kaalaman. No? Kagandahan po dito sa semiconductor technology or manufacturing technology program is from scholarship, may employment opportunity na din po kaagad. So again, nakipagpulong po tayo sa mga kaibigan po natin sa Meralco Foundation and nakita po natin, no, gaano ka-relevant ito pong programang ito at talagang makakatulong sa ating mga kabarangay. So again, please do check out our official posts, no, sa aming mga social media channels. And nandun na rin, may mga contact details na rin po doon, no, para sa pag-avail ng scholarship program po na ito. Or maaari rin po, no, ay makipag-ugnayan din po sa ating Committee on Livelihood co-chair na si Kagawan Ping Aguilar. And of course, no, mga kabarangay, alam ko na-post na rin po namin to sa ating social media channels, no? Pero again, no, we are offering free flu vaccination para po sa ating mga kabarangay na senior citizens, PWDs, and those with comorbidities. So, first come, first serve po ito while supply lasts. So, sa ating mga kabarangay na gusto mag-avail ng libreng flu vaccination, makipag-ugnayan lamang po sa ating mga staff sa ating health center. And of course, ang aking pagpapasalamat din po sa ating Pasig City Health Office, no, na siyang collaborator po natin sa programa pong ito. And last but not the least, mga kabarangay, ang aking patuloy na pag-anyaya po sa inyo, no, to please take the opportunity, no, na maging registered voter ng Barangay San Antonio at gayon din ng lungsod ng Pasig. So meron po tayong
satellite voters registration na isinasagawa po ng COMELEC o ng Commission on Elections. So, kasalukuyan po ngayon, no, nangyayari po ang satellite voters registration sa Robinson's Galleria. This started noong September 16 at magtatapos ng September 21. And magpapahinga lamang po sila dahil weekend. And then magre-resume po sila ng satellite voters registration naman po sa Estancia Mall. No? Dito po yan sa may Capitol Commons. And this will be from September 23 to 28. And then September 29 po, which is a Sunday, pahinga. And then September 30, resume na rin po muli ang satellite voters registration sa Estancia Mall. And coincidentally, it will also be the last day, no, of registration, no, na isasagawa po ng COMELEC. Again, this is in preparation for the coming elections on May 2025. So again, no, mga kabarangay, no, let's take this opportunity. No? Huwag naman sana pagkatapos nito may magtanong pa sa akin, kailan mo kami pwedeng magparehistro? Hindi po, tapos na po. Hanggang September 30 lang po. So again, i-grab na po natin ang pagkakataon na ito na may dalawang satellite registration, no? Dalawang mall locations na malapit sa ating barangay. So again, magkita-kita po tayo doon, no? Sa ating sasagawang satellite voters registration sa Robinson's Galleria, gayon din sa Estancia Mall. And again, no, mga kabarangay, aking patuloy na pag-anyaya po sa inyong lahat to please like and follow our official Facebook pages. Please subscribe to our YouTube channel. Please join our Viber community group. And please do regularly visit our official website, sanantonio.pasigcity.gov.ph para lagi po tayong updated sa mga happenings po, mga ganap dito sa Barangay San Antonio. So again, ang aking pagpapasalamat po sa ating mga katuwang sa pagseserbisyo, ang ating mga barangay employees, of course, the Barangay Council, the SK Council, the social media team, maraming salamat po sa inyo. Of course, to our benefactors, donors, and collaborators, no? Maraming salamat. No? At again, with each collaboration, no, kami dito sa barangay, marami rin kaming natututunan, no, sa pagdating po sa paghahatid ng iba't ibang programa para po sa ating mga kabarangay. And of course, no, sa ating mga mahal na constituents, our netizens, mga kabarangay po natin, maraming salamat po for the continued trust and support para po sa ating barangay. So again, ang aking pagpapasalamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig, and rest assured that BSA will continue to do its best upang ihatid po ang tunay na service with a smile para po sa ating barangay. So sa ating mga kabarangay, patuloy lamang po tayo sa pagdarasal. No? Let's strengthen our faith, lalong-lalo na nitong mga nakaraang mga linggo. No? Maraming banta talaga ng pagsama ng panahon. No? So talagang we need prayers, no, to keep everyone safe. So sa ating mga kabarangay, stay safe always. Mag-ingat po tayo lagi. And may God bless us all. Thank you.